guys! Welcome back sa aking channel. So in this video, isi-share ko sa inyo kung ano nga ba yung dahilan kung bakit nga ba tayo nakaka-receive ng failed delivery sa ating order status at kung ano-ano nga ba yung mga dahilan at bakit nga ba ito nangyayari sa tuwing tayo ay nag-o-order dito nga sa Lazada app. At kung minsan naman ang nare-receive natin is unsuccessful delivery attempt. Tapos, ang nilalagay pa nila is customer asked to reschedule o di kaya naman customer refused to accept the parcel. Mga ganon. So, minsan mapapaisip ka na lang kung bakit nga ba ito nangyayari at kahit wala pang dumarating sa'yo na parcel is ganyan yung nakalagay. So, minsan mapapaisip ka talaga kung bakit ganon. Kaya naman sa video na to ating pag-uusapan para naman meron kayong idea kung bakit nga ba ito nangyayari. Dahil alam ko na some of you ay hindi pa nga alam yung mga ganitong pangyayari or wala pang idea. Kaya naman naisipan ko na i-share ito sa inyo dahil marami ngang nagko-comment at nagtatanong kung bakit daw nag-fail delivery ang kanilang mga order. Ayan, so ito din yung pinakapangunahin na reason. Ayan, order issues. Ayan, so number 1, prohibited item and cannot be sold legally on our platform. O di kaya naman ay product does not meet Lazada's quality standard. So yan yung pinakapangunahing dahilan. Baka daw ito ay dahil sa produkto na inyong na-order na bawal ibenta dito sa Lazada. Okay? So number 2 reason, seller problem. Ayan. So, nakaka-receive daw kayo ng failed delivery dahil maaari itong i-cancel ng seller yung ating mga order dahil baka namali siya ng presyo o kaya naman ay baka mali yung product na nailagay niya dun sa package mo or nagkapalit. Pwede kasing ganon. O di naman kaya ay hindi na ibigay ni seller yung order mo dun sa rider na pipick up sana. So, yan yung reason number 2. Reason number 3, courier problem. Ayan, so nakaka-receive tayo ng failed delivery dahil hindi ito mai-deliver or na-i-deliver sa tamang oras. Okay? Dahil maaari itong nasira, napansin nila na nasira yung ating gamit, for example, nabasag, o di kaya naman ay nawala. Okay? Pwede kasing mangyari yon na habang dinideliver ito ng mga rider ay biglang may nagnakaw ng ating mga package. Meron kasi akong kakilala na ganun. Ang gamit niya is tricycle and punong-puno yun ng mga product or package, and then nung iniwan niya dahil ihinatid niya yung isang parcel ay biglang nabawasan yung kanyang mga i-deliver sana. Okay? And bukod doon, nakaka-receive din tayo ng failed delivery dahil baka mamaya ay nagsara or nakasara yung isang kalsada. For example, meron doon ginagawa or ginagawa yung kalsada. So, pag nakita yun ng rider ay hindi na sila tutuloy, and then makaka-receive ka ng failed delivery dahil iintayin pa nila yung araw kung kailan nila ito pwedeng ma-deliver sa inyo ulit. Okay? So, nasa sa inyo yung kung aantayin nyo or ika-cancel nyo na siya. Okay? Reason number 4, collection point problem. So, nag-fail delivery yung order natin dahil baka sarado yung collection point o di kaya naman ay puno. Kaya, hindi mo na nila tinanggap yung mga parcel na nandoon sana yung sa atin. Okay? Number 5, so ito yung pinakahuling reason, okay? Customer issues. So, ayan. So, sa customer issues, baka customer had insufficient cash or wala sigurong pambayad yung diniliveran o di kaya ay wala dun yung taong magre-receive. So, yun yung 5 reasons kung bakit nga ba tayo nakaka-receive or bakit nakalagay sa ating status or order status ng failed delivery. So, kung may worries ka pa rin at iniisip mo kung paano kung nag-order ka and then nag-fail delivery, tapos nabayaran mo na ito through GCash. So, ang tanong mo ngayon is, maibabalik pa ba sa'yo? So, yes guys, ayan, nakalagay dito, I already paid for my order, how will I be refunded? So, nakalagay dyan, items tagged as failed delivery will be shipped back to the seller. Your refund will automatically be processed once the item is on its way back to the seller. Don't worry, you will receive a notification once your refund is completely processed. So, yan yung sabi dyan guys.
kahit daw nag-fail delivery is maibabalik pa rin sa inyo ang inyong mga GCash or yung pera niyo sa GCash once na naibalik kay seller ang inyong mga in-order na hindi nga nadala sa inyo, okay? So I think hanggang dito na lamang. Sana ay may natutunan kayo sa video natin for today or sana ay nakatulong ito sa inyo. Please give it a thumbs up kung nagustuhan itong video na to and subscribe sa aking channel para updated kayo sa iba ko pang i-upload ng mga video dito sa aking channel. Thank you so much for watching!